Nakakatakot yung mga gantong bakal eh, no? Eh, lahat naman yata tayo nakakanood ng ano, Final Destination. Ops! Kamusta? Mga bossing, i-review ko na ba agad tong ano, Amsoil? Ano lang eh, parang masyado pang maaga, no? 1 week. Meron naman ako napansin sa 1 week ng Amsoil na to. Kaso kung re-reviewin ko kaagad sa 1 week, no, parang hindi naman patas kung sasabihin ko kaagad na maganda siya. Ganun ulit, initial reaction ulit, 1 week. 1 week na gamit. Hindi ko naman to binabayas na mas maganda to sa Motul. 1 week pa lang, hindi pa pwede kaagad tayo mag-react. Pero maganda eh. Tapos meron pa pala ako nakalimutan na ano, na DIY ko dito sa motor na to. Binanggit ko lang yung 5 nun, di ba? Nakalimutan ko na nagpalit na ako ng air filter. Tapos binanggit din ni Idol sa comment. Thank you, bossing ah. Ano, nag-bleed na daw ako ng caliper brake fluid. Pinalitan ko na kasi, di ba, yung caliper sa harapan ng RCB. Tapos yung likod, pinalitan ko rin yung ano niya, brake fluid. Kaya ang linis-linis na. Napakita ko yung kulay, di ba, ng maduming brake fluid. Dark na yung pagka-yellow. Tapos pagbago na, ganda ulit, malinis ulit. Yun ang mga ginawa ko rito na hindi ko nabanggit na nakaraan. Air filter at saka brake fluid, bleeding, caliper palit. Yun lang. Tapos ginawa ko rin, sinabi ko, di ba, yung kadena. Speaking of kadena, malubog na pala kadena ko. Magpapalit, mag-a-adjust na sana ako ng kadena. Kaso wala akong ano eh, degreaser. Nililinis ko muna eh, bago ako adjust ng kadena. Pangit pag di mo nilinis, adjust ka lang ng adjust. Ayun, mapapakita ko sana kahapon. Kaso na-short ako ng time, hindi ko nagawa. Mag-a-adjust din ako ng clutch distance. Yan yung dalawang gagawin ko sana kahapon. Bitin sa oras eh. Susunod na lang, baka next week bibidyo ko na lang ulit. A-adjust ko po itong ano ko, clutch. Parang malalim na eh, parang lang okay pa ako dito, para makita nyo lang sa video. Basic lang din po ito, kaya kailangan alam natin. Adjust po natin yung kadena natin. Tapos adjust po natin yung clutch natin. Sa clutch depende, yung gumagamit naman minsan tama na sa akin itong malalim, okay na sa akin to. Pero maganda po yung clutch na mababaw. Yung sa original na pagkakakuha nyo neto, mababaw yun eh, konting ganun nyo lang matigas ka agad. Basta explain ko pag nakagawa ko ng video. Explain na naman ako eh, no? Hindi kasi nakaraang gawa ko po noon, nung adjust ng clutch, hindi naman ako sasalita eh. Nahihiya kasi ako ng mga panahon na yon. Tapos ang ginagawa ko lang, video lang. Ganun ako eh, noong unang panahon. Pero ngayon, magkukwento na ako ng actual kung paano ko ina-adjust yan. Kahit marami na pong video na gumawa, eh, baka sakali lang ulit gusto nyo po ako mapanood eh. Ito oh. O yan, kita ba dyan? Malalim na ba sa akin to? Hindi pa nga eh, pero babalik ko sa ganito. Konti lang, mag-a-adjust ako konti lang. Eh, pero habang nakahinto ako dito, ano nangyari kay Winner X? Narinig mo ba ka, sir? Hindi. Tamang hinala naman ako, hinahina lang nga ng boses ko eh. Mahina na to dito sa loob. Nakasarado lang helmet eh. Yan, pag naka-open ganyan oh. Tapos yan, medyo mahina lang. Ayun na nga, nasa na Winner X. Eh, nakita ko na siya ng medyo madalas eh. Noong nakaraan, parang panglalamove ba yun? Tapos noong nakaraan, meron siyang pasahero. Angkas yata siya o joyride. Yun, nakikita ko na sila. Ngayon, medyo tumagal lang ulit. Dadami sila ng dadami. Diba sabi ko sa inyo, parami yan si Winner X. Posibleng hindi, napakagandang motor nun eh. Handahan lang. Tapos ito na ulit, medyo marami lang kami dito ngayon. Noong nakaraan, diba, dire-diretso, halos bakante ako lagi. Yun na nga po, itong change oil ko na Amsoil. Maaga pa para sa review. Eh, sa kabutihang palad naman, puro maganda pa po yung nararanasan ko. At saka ito nga pala, bigla-bigla ako nalang naaalala to minsan habang nagbibideo eh. Yung lang, lagutok ng cambio po dito sa Sniper. First gear, second gear, third gear. Pero third gear po yung hindi nawawala. Hindi yung mawawala.
Hindi yun abnormal na katangian nitong motor na to. Si Sniper, hindi. May mga nagtututorial, bibigay sila ng mga pwede mong gawin. Kuya, kakaliwa po siya dun sa flyover ng Heritage. Ay, ganyan talaga sa buhay. Huwag tayong pala complain sa buhay natin, mga bossing. Huwag. Hayaan natin yung mga nangyayari sa hinaharap ng buhay natin ang mangyari. Kasi wala lang, minto lang. Hindi naman ako nag-complain Sabi ko, si kuya, sige kuya, tawid ka na. Ayun na naman, lapit ko na naman. Hindi ko tuloy maikwento yung Amsoil eto na nga po mga bossing. Lahat naman tayo di ba nag-expect, ay baka ako lang. Sabi ko nun mag-Amsoil na ako. Tatahimik na siguro yung mga shifting ko na ito. Yung sa first gear, wala yung first gear, okay lang yon. Second gear minsan tok, gaganon siya. Third gear minsan gaganon siya, tok, yun. Pero hindi po yun nawala sa Amsoil mga bossing. Ito kunyari, yun, malinis yun. Second gear ako, third gear, malinis yun. Malinis sa pakiramdam, ibig sabihin smooth. Ito naman mga third gear pa fourth gear, papuntang fourth gear, malinis talaga yan. Ayan fifth gear, sixth gear. Nabanggit ko na sa inyo to, di ba? Sa mga nakaraang video ko, yung sixth gear, napaka-smooth sa Sniper niyan kapag nasa 50 yung speed ninyo pataas. Yan, smooth yan, sixth gear. Huwag lang kayo asa ng hatak torque, kasi mataas yung cambio nyo Yan, mga torque natin, low gear pa rin yan. Tama ba? Ay hindi. Yung torque ng Sniper malakas pa rin sa lahat ng gear. Kung ikukumpara po sa, saan ko ikukumpara? Doon sa Honda Wave, wala akong ibang nadadalang motor Kaya nung dinala ko to bagong bago, ba't parang 6 gear na ako, matorque pa rin siya. Matorque siya, may arangkada siyang ganun. Biglang akala mo walang laban pag naka-throttle ka, tapos pag pumiga ka, gaganon siya. Yan, malakas naman yung torque bawat gear. Huwag lang sobrang bagal. Tapos ano pa ba bago kumandar? Yun lang. Tsaka wag nyo pong isipin yun, yung lagotok na yun sa cambio ng Sniper natin. Napaka normal lang. Ito, testingin ko dito yung medyo high rev, high RPM bago mag change ng mga gear. First gear, smooth yan. Ubus tayo ng first gear. Kita nyo, pina-VVA ko. Ang sarap ng pasok ng second gear pati yung third gear malinis, smooth siya. Pero ayoko maging bias kay motor. Kita nyo naman, maganda talaga si Amsoil. Kung ibabase nyo sa experience ko na 1 week, hindi tayo mapapahiya. Kala mo promote na promote request lang naman kasi ito ng mga comments. Pero hindi pa ito yung buong comment ko sa Amsoil kapag nag-change oil na ako ulit. Malay natin sa 1,000 sobrang linis pa. Sobrang linis pa, malinis talaga kapag hindi ka bumibirit. Pag panay birit ka, baka umitim ka agad yan, wala pang 600, 700. Kaya malinis yung gamit ko ngayon. Ay hindi. Gagamitin ko kung anong gamit ko siya para matesting ko lahat. Ayun, narinig nyo mga bossing, hindi ko ikakat yun. Yung pasok ko ng third gear doon, gumanon siya. Minsan ito rin pag hindi mo to nababalik na maayos yung throttle mo, baka dahil yun sa lumalagotok. Ayoko naman tumingin kasi dito mga idol. Pansin nyo yan sa mga video ng mga naka-Sniper. Kahit ibang motor, hindi lang Sniper, lahat ng motor po. Yung shifting, kung itatiming nyo pa yung video, kasi mahirapan pa kayo, magbabakbak pa kayo, tok, para marinig nyo lang yung tok, mga ganong tunog. Pero meron talaga kasing pinaka-tip para hindi ka naglalagotok-lagotok na ganyan. Sinabi na rin yun way back sa mga una kong upload ng mga nagko-comment. Huwag mo kasing i-high RPM. Pero meron pa rin, kahit low RPM ka minsan, may chance pa rin na lalagotok. Tapos yung merong timing na ganito na ganyan, hindi ko po masabi. And the best po dun is, huwag na natin isipin. Basta drivein natin yung motor, enjoyin po natin.
Morning po. Salamat. Maganda kasi yung naggaganong-ganon tayo eh. Nag-greetings po sa mga tao sa paligid. Dito ako bossing para meron naman pogi sa video ko. Ano ba? Medyo maaga ako ngayon ah. Hindi ako na late. Ganun talaga pag masipag tayo sa buhay. So paano, hanggang dito na lang muna. Salamat.